Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po mga ka-Airsoft. Ngayon po nagbabalik kwentuhan session, tanungan portion. Episode 147. Grabe, di ba? Layo na lang narating natin. Episode 147 na, no? Sa kwentuhan session, iniimbitahan ko po kayo na kung meron kayong katanungan na kailangan ng diretsong kasagutan, ibato nyo sa akin. Itanong nyo sa akin, sasagutin natin sa abot ng ating makakayanan. Sasagutin natin ng diretso, sasagutin natin ng may paliwanag. Yun yung nagaganap sa kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Hindi na natin papatagalin mga ka-Airsoft. Start na tayo. Okay? Okay. Question number 1. Okay, big man. Ano po bang kailangan kong gamitin gas sa unit ko? Tokyo Marui. Okay, sa Tokyo Marui, ako personally pag yung Tokyo Marui is hindi upgraded, kasi ganito mga ka-Airsoft ang Tokyo Marui is a Japan unit. Okay siya, matindi siya, pioneer siya. Ayan. Pero ang Tokyo Marui kasi is most of the Tokyo Marui are full plastic. Talagang purong plastic, no? Tulad nitong unit na to. Ayan, kung makikita nyo, full plastic yan. Tokyo Marui kasi to. Ang Tokyo Marui, sa totoo lang, para kang bumili ng pellet gun sa palengke. No? Yung mga pellet gun sa palengke, yung mga isang kasa isang putok. Ganun ang Tokyo Marui, plastic, full plastic siya. Okay? Ngayon, ang Tokyo Marui, hindi mo pwedeng gamitan ng gas na 12 kg. 134A ang ginagamit sa Tokyo Marui. Katumbas yon ng 8 kg. 8 kg only. You know? Kung meron kayong gas na 8 kg or 9 kg, yon pwede nyo gamitin sa Tokyo Marui yon. Pero kung ang Tokyo Marui ninyo is full plastic, walang upgrade, out of the box, I don't suggest na lagay mo rito yan. Yan. I don't suggest na gamitan nyo ng 12 kg or ng 14 kg. Okay? Kasi, tulad nitong isang unit na to, yan, makikita nyo to Yan. Tokyo Marui to. This is a 6-hour. Yan. Makikita nyo naman yung markings, di ba? Ayan. Yan. Pakibasa na lang yan. This is a 6-hour. Ang tingin ko, itong unit na to is ginamitan ng 12 kg. Kaya nagkanda warak-warak na ganito. Kaya sa totoo lang, warak-warak siya, hiwa-hiwalay siya. Yun na ang suspect ko, ginamitan to ng 14 kg. So, dinala rito to for repair. Tatanggihan ko po to kasi hindi na marirepair to. Unang-una, yung unit na 6-hour is hindi ganun palagi available ang pyesa. Okay? Tandaan nyo to kung kayo after kayo dun sa unit na nare-repair, huwag kayo mag-unit ng ganito. This is a 6-hour, yun nga, sinasabi ko sa inyo, mahirap ang piyesa nito, halos hindi mare-repair to. Okay? So, ang gagawin dito is tatanggihan ko din kung gusto nung ka-Airsoft na pagkakahuyan na lang to. Pero hindi, honest to goodness, hindi talaga kayang i-repair to, no? So, wala na to, wala nang silbi to, no? Kumbaga, sad to say, no? Japan, classic unit, Japan, pioneer na maker, which is the Tokyo Marui, pero for junk purpose na to. Hindi na po marirepair to, no? Kahit kanino nyo, kung dito sa Big Man, kami yung mga 100% na nakakapag-repair ng unit. Pero may exemption pa rin. Yung tulad nito, hindi na po marirepair to. Okay, no? So, sayang, medyo salat sa knowledge yung may-ari na hindi niya dapat gamitan ng grabe, di ba? Hindi niya dapat gamitan ng mga Airsoft, no? Ng 14 kg. Kaya lang, sa itsura nito, ginamitan to ng 14 kg, no? So, warak-warak, makikita nyo ito, makikita nyo. Tignan nyo yung barrel. Pakita mo. Ayan. Yung barrel na, ayan. Yung barrel ng Tokyo Marui, plastic. No, plastic lang. Yung slide, plastic lang.
Global housing, metal, tapos mukhang hindi pa nilalagyan ng silicone oil. Hindi ginagamitan ng silicone oil, talagang masisira yung unit, no? Plastic, full plastic, di ba? Ayan. Kaya ngayon, ito, tatanggihan na to, hindi to marirepair. Okay? Ngayon, ang Tokyo Marui, ayan, plastic mo na siya, ng WE, tapos lagay mo yung info. Yan, kaya ang Tokyo Marui is a unit na ginagamitan lamang ng 134A, hindi po pwedeng gamitan ng 12 kg at ng 14 kg kasi sayang lang siya, mawawarak, mawawalan silbi yung unit nyo. Tulad dito, for junk purpose na to, pagkakahuyan na lang, baka yung may-ari nito gustong i-donate sa atin, pag dinonate sa atin, meron tayong mapagkakahuyan. Okay? So, and I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Big man, lahat po ba ng pistol ay allowed at pwedeng lagyan ng isang RMR sight? Okay. Kuha tayo example ng RMR sight, no? Ayan, to. This is an example of RMR sight. Normally, nilalagay sila doon sa pistol. Tulad dito. Yan. Normally, dito sila nilalagay. Ano bang silbi ng isang RMR sight? Para you can use the unit without even spotting or kumbaga sumisipat sa front and rear sight. This will serve as your sight. Hindi ito tinatawag na scope. Yung iba kasi, yung hindi ganong nakakalam, ang tawag nila dito scope. Hindi to scope, ang tawag dito sight. Okay? Kasi replacement to para dito. Di ba? Ang silbi nito, pinapalitan niya itong mismong front and rear sight mo. So, itong gagamitin mo. Kaya kung tawagin to, hindi scope. Ang tawag dito, sight. RMR sight, doctor sight, ganon, no? Itong yung RMR sight, merong mga nabibili or pinapa-customize na adapter. Pero, hindi lahat ng unit pwedeng lagyan ng RMR sight. Especially, the Classic 1911 or the Beretta. Okay? Bakit? Bakit, big man? Kung ipapa-customize. Unang-una, classic yung unit. So, dahil nga classic yung unit, mawawala yung pagiging classic niya kung i-convert natin or i-modified or i-customize natin na meron nito. Mawawala na yung pagiging classic niya, hindi na siya classic. Kaya ka nga kumukuha ng 1911 or Beretta para dun sa pagiging classic niya. So, pag meron nito, hindi na siya classic. Medyo pangit na siya, medyo awkward na siya. So, I do suggest kung talagang gusto mong gumamit nito, bumili ka ng unit na modern. Huwag kang bibili ng classic, then i-modernize mo yung itsura niya. Pangit yun, no? Pangit. Tandaan nyo to, ang unit na classic, medyo mahirap sa pyesa. Or worst case scenario, wala talagang pyesa. Okay? Yan. Kaya, yan, hindi ko masasuggest na para sa lahat ng pistol. For example, no? Mostly inilalagay ito sa mga unit na flat yung ibabaw. Para hindi mahihirapan. Flat yung ibabaw, ayan. Kung gusto nyo Glock, pwede i-customize, bubutasan, yun, pwede. Okay? Yan. Or, wag na ka pala kayo magpa-customize kung Glock kasi may mga Glock na supported ng isang RMR sight. So, hindi rin naman advisable kung yung unit mo hindi supported, then i-convert natin. Pero, pwede. Okay? Kaya lang, hindi ko lang ina-advise kasi, unang-una, gagastos kayo. Di ba? Gagastos kayo, meron namang mga unit na supported ng isang RMR sight. Okay? Yan. Isa pang unit na pwede is yung kanina, yung pinakita ko, the staccato. Isa pang unit na pwede, kaya lang gagamit lang ng RMR plate is the high kappa. Pwede yan, no? Kaya lang gagamit tayo ng RMR plate. Okay? Medyo magastos kaya lang, pero kung dahil yun ang gusto mong setup, pwede naman. Okay? Just to answer the question ng ating ka-airsoft, lahat ba ng pistol pwedeng lagyan ng isang RMR sight? Ang sagot, hindi po. No, hindi. Merong limitation na paglalagay, merong limitation na pag-upgrade.
Masasayang kasi yung unit kung hahapitin natin na maglagay nito. And I just hope nasagot ko yung question natin, Kerso. Okay, sabi ni Nok B. Yams, Kuya Bigman, salamat po sa unit Glock 17 Umarex. Napakalupit. Salamat sa guidance as newbie. Tatandaan nyo, isa lang ang bibitawan kong salita sa inyo. Dito sa Bigman, sasabihin natin yung totoo. Dito sa Bigman, bubuksan ko yung mata ninyo doon sa totoo. Dito sa Bigman, never tayong mambobola, no? Sasabihin ko lang sa inyo yung totoo, di baling masaktan kayo, di baling ma-offend kayo, at least nasabi ko yung totoo, di ba? Ang hirap kasi, hindi kasi ako sanay mambola. No? Dito sa Bigman, hindi ako sanay na bobolahin kayo, or papaikutin kayo, or papaniwalain kayo doon sa bagay na hindi naman totoo. Di ba? Yung mga anak ko, si Luke at saka si Shane, ang unang unit nila na pistol is Glock. Glock ang unit nila, pero hindi namin afford yung high end, no, dati. Yung Umarex. Kahit ako way back nung pagkabata ko. Binata pa lang kasi ako, naglalaro na ako as early as 1994. Yan, naglalaro na ako nun. Actually, kung babalikan natin, yung mga unit dati hindi naman tinatawag na airsoft, no? Yung mga unit dati ang tawag namin gas gun. Walang blowback pistol noon, wala, gas gun, no? Kung tawagin 'yon, no? Gas gun, yun ang mga tawag doon sa mga unit na 'yan. Kaya lang, syempre, through time, nagkakaroon ng innovation, no? Yan, sila Lucas, ang unang unit nila is mga Glock, no? Glock anong sa'yo? 17. Buksan mo nga yun, init. No, Glock 17 daw, no? So, naman, totoo naman, no? Maiba ako pero ganito, no? Kasi maraming nagtatanong, bakit daw hindi ako gaanong fan ng Glock 18? Okay, no? Ang Glock 17 kasi, okay niyan. Ang Glock 17 kasi is purely single fire mode. Ang Glock 18 ay mayroong selector na tinatawag. May selector to change the firing mode into a rapid fire or single fire. Ano-ano ang mga Glock series na merong rapid fire? Glock 18. Okay? Glock... Glock... Sige, dali, isipin mo. 35. 35. Di ba? Ano pa? Glock 23. 23. Glock 26. Yan yun. No? Yan yung may mga rapid fire. Ang asawa ni Glock 35 ay si Glock 36. ano 36? Ay, 34. 34. Ang asawa ni Glock 18 ay Glock 17. 17. Ang asawa ni Glock 26 ay 27. Walang 24. Ang asawa ni Glock 23 ay Glock 19. Ayan, yan ang magkakaasawa, no? So, hindi ako fan ng rapid fire. Kahit yung mga anak ko, hindi sila naging fan ng rapid fire kasi during the rapid fire, wala naman tumatama dun, no? Rapido yun. At ano ang isa sa nasisira sa isang Glock na may rapid fire? Ano ang mabilis masira sa Glock na may rapid fire? Anong assembly? Hammer assembly. Hammer assembly. Yun yung isa sa madalas masira sa Glock na may rapid fire, ha? Hindi naman sa ayaw ko. Kaya lang, hindi lang talaga ako fan ng ganung unit. Mas gusto ko yung single fire, no?
Kasi yung iba kasi nagtatanong, akala nila ko basta Glock, lahat may rapid fire. Hindi lahat ng Glock may rapid fire. At mostly ng tao, iniiwasan yung may rapid fire kasi nga nagiging sirain yung unit. Okay? And I just hope nasagot ko yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, Ken Kuano. Boss Bigman, may charging handle po kayo ng Noveske M4 po? Yes, meron po. No? Meron po niyan, kaya lang po, priority namin is yung client po namin. Hindi ko kasi matandaan kung sa amin ka kumuha, Ken Kuano, okay no? Pagpasensyahan mo na, kaya lang, kung sa amin mo binili yung unit mo, show us the proof na sa amin mo binili, libre lang po yun, yung charging handle ng Noveske M4, no? Libre lang namin binibigay yon para sa client po namin. Kung hindi po namin kayo client, hindi po kayo sa amin bumili, pasensya na po kayo, wag po kayo magagalit. Kaya lang, sana po maintindihan nyo, priority po namin yung client namin. Kasi kung ibibigay ko sa iyo yun, paano kung may client ako na nangailangan nun, wala naman po ako maibibigay. No? Tatandaan po ninyo, sa Bigman, isa sa benefits na makukuha ninyo is yung lifetime warranty. Okay? Lifetime warranty, I'll make sure na kaya ko at meron ako ng mga parts na nakakailanganin ng client ko. Okay? Ngayon, kung di kita client, pasensya na po, kahit may pera ka, kahit gusto mong bumili, pasensya na po, hindi kita mabebentahan kasi yung charging handle parts na kailangan mo is pinoprovide ko po sa mga client ko. Ha? Pasensya na po, wag po kayo magagalit. Yun lang po ang totoo. Okay? Hindi po sa susunod at dyan po ako kukuha. Hehe. Okay? Sa susunod na lang po, pag dito ka na sa amin kumuha, isa sa benefits na makukuha mo po is yung lifetime warranty. No? Ang nasasakop ng lifetime warranty, lahat ng parts meron. Okay? Ngayon, hindi lang nasasakop is yung kung yung unit is ginamit mo sa bagay na hindi naman dapat. Okay? Ano ba yung mga bagay na hindi dapat? Halimbawa, yung isang unit binili sa atin. Kino-cover natin ng warranty, di ba? Lalo na kung yung unit is ang naging problema is manufacturer's fault or internal fault, ganon. Bakit natin hindi ko cover ng warranty? Pag ginamit sa misuse. Ano ba yung mga misuse? Yung kapabayaan, ano? Nalaglag. Nalaglag. O, halimbawa, nalaglag sa third floor ng bahay. Diba? Sa second floor. Halimbawa, for example, this is a Beretta. Naglalaro ka sa rooftop, all of a sudden, biglang nalaglag mo. Pak! O, nalaglag sa first floor. Siyempre, mababasag yan. Covered ba ng warranty yon? Hindi po yun, no? Halimbawa, meron kang rifle. Okay, nagkaka-enjoyan kayo. Ngayon, ginamit mo, nilubog niya sa tubig. Ano mangyayari? Masisira. Masisira kasi kakalawangin yung internals. Covered ba ng warranty yon? Hindi. Hindi po covered ng warranty yon, ha? Pero kung halimbawa, ginagamit mo, biglang huminto. Yun, covered ng warranty yon. It's either motor, or contact, or wire harness, or trigger assembly. Ayun, ganon, di ba? Yun, covered ng warranty yon. Ngayon, halimbawa yung unit, di ba, pag binibigay natin, upgraded na. Halimbawa, humina. Kasi hindi siya nagre-rest ng spring. Covered ba ng warranty yon? Hindi. Hindi covered yun. Kasi, on every vlog na ginagawa ko, i-discuss ko kung paano yung pagre-rest, di ba? Kung paano yung tamang pagsisilicone oil. Ngayon, pag hindi mo ako pinaniwalaan, ibig sabihin, hindi mo ako sinusunod. Pag hindi mo ako sinusunod, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Ngayon, pag hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, maagang masisira yung unit mo. Di ba? Tama ba ako, Lucas? Yun, tama ako, no? Kuya Bigman, gusto ko po sana mag-project ulit. Or gusto ko M4, battery operated na marirecommend mo para sa newbie. Salamat po. Okay, Nokbi, ito lagi ko sinasabi ha.
Hindi common newbie ka, maghahanap ka ng mura, no? Yan. There's no such thing as newbie. Tatandaan mo ha, tatandaan mo to. Pag bumili ka ng unit na pang newbie, para kang nagsayang ng pera. Okay? Kahit newbie ka, pwede kang bumili ng unit na disente, ng unit na matindi. Kahit newbie ka, pwede sa'yo lahat to. No? Hindi porket newbie ka, doon ka sa pinakamura. Yun yung maling mindset eh. Maling mindset. At yun yung mga sinasamantala ng ibang seller. Ay, newbie to. Operan mo nung bagay na ano. Operan mo nung hindi natin mabenta-benta na rifle. O, yan, ganyan, no? Yun yung mindset ng iba. No? Pag sinabi mong newbie ka, nabitag ka na nila. Okay? Pag sinabi mong newbie ka, nabitag ka na. Kasi bakit? Ang ibebenta nila sa'yo, yung bagay na hindi moving. Yung bagay na, yung rifle na hindi nabebenta. 'Di ba? Well, in fact, kahit newbie ka or pro ka, may binabagayan ang bawat bagay. 'Di ba? Halimbawa, ganito na lang. Halimbawa, ikaw nag-oopisina ka sa City Hall. Halimbawa, nag-oopisina ka sa City Hall, sa bangko, basta sa opisina, pumapasok ka ng opisina. Yan ang trabaho mo. Advisable bang gumamit ka ng elf truck? Papasok ka sa opisina? Tingin mo? Hindi. Advisable bang gumamit ka ng van? Van ha? Van, maraming ikakarga yun ha? Advisable ba? Hindi. Bakit? Kasi nag-iisa ka lang, di ba? Kung ang ruta mo, everyday, bahay, opisina, ano yung maganda mong gamitin? Kotse. Kotse. Or, ano? Sasakyan. Ay, motor. Motor. Or kotse. Di ba? Kung bahay, opisina ka lang, bahay, opisina, huwag kang gagamit ng elf truck. Huwag ka rin gagamit ng van. Di ba? Ngayon, ganito. Halimbawa, holidays. Di ba? Mag-e-excursion kayo, mag-outing kayo. Ano magandang gamitin? Van. Van. Kasi, pampamilya. Di ba? Di ba, ang sarap na bumabiyahe kayo, magkakasama kayo sa isang sasakyan, nagkikwentuhan, kainan kayo ron, chichirya, harutan, di ba? Mas masarap yon kesa nakamotor na nakasolo ka, di ba? Solo ka, nagmamotor ka, or kayo lahat nagmamotor, hindi kayo makapagkwentuhan, makapagharutan, di ba? Pero iba yung sarap ng naka-van, di ba? Nakaupo ka, naka-relax ka, inantok ka, tulog ka. O, di ba? Ganon. O, tapos na excursion, masarap pa rin yung naka-van. Di ba? Habang bumabiyahe, yung mga bata, si nanay, si tatay, tulog, nakasandal, relax, komportable. Ganon, di ba? Kaya ang masasabi ko lang, bawat unit, meron tinatawag na purpose. May binabagayan. Hindi ko mo nakita mo na ginagamit ko, itong ginagamit ko, swak na sa'yo. Hindi ganon. Una, tatanungin kita, paano at saan mo gagamitin? Tama ba ako? Halimbawa, maglalaro ka, gusto mo maglaro ng war games, sasali ka sa mga laro. Halimbawa, maglalaro ka sa masikip. Let's say, abandoned hospital, abandoned school, may mga pintuang papasukan. Anong dapat natin gamitin? CQB. CQB. Rifle na CQB or yung mas maliit sa CQB? Micro CQB, di ba? Ibig sabihin, maliit. Pengi ako ng micro CQB. For example, ito. Ayan, maliit siya, di ba? May pintuan kang papasukan, okay, makakapasok ka ng maayos. Dudukot ka, okay, makakadukot ka ng maayos. Makakapasok ka sa pinto, di ba? For example, ang gamit mo ganito. Halimbawa, school. Ganito ginamit mo. Makakapasok ka ba basta ng pinto nito? Di ba? Hindi ka makakapasok ng pinto pag ganito bit mo. Paano ka papasok ng pinto? Gaganituhin mo. Wala na, mababaril ka na. Di ba? Mababaril ka na.
Pero pag ang gamit mo is ganito kaliit, ay putya, dukutan yan. Kayang-kaya mong, di ba? Kayang-kaya mong dukutin. Pero pag ganito, putya, pag ganun mo pa lang, tatama na. Wala na. Di ba? Kaya, bawat unit, binabagay sa taong gagamit at saka sa senaryong paggagamitan. No? Yan yung bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ibang dealer. Hindi nila ipapaliwanag sa inyo yan. Newbie yan. Pucha, lokohin natin yan. Ay, newbie yan. Alok mo yung hindi na bebenta. Di ba? Ganun yan. Newbie lang yan. Alok mo yun. Ayan, may pambili yan. Hindi. Hindi porket mahal, bagay sa'yo. Iba bagay dito sa Big Man, no? Bakit marami akong referrals? Bakit marami akong multiple repeat customer? Bakit marami? Kasi, yung mga client ko is nag-e-enjoy dun sa unit na inisyo ko. Diba? Bakit ilang beses nang kumuha sa akin ng House of the House of Representatives, mga congressman. Bakit ang dami na sa akin kumuha sa Senate? Di ba? Bakit ang daming politikong kumukuha sa akin? Bakit ang daming gobernador, mayor, councilor na customer natin? Bakit? Kasi yung unit na nakukuha nila is nag-e-enjoy sila. Sa tingin mo, ire-recommenda mo ba ako kung yung unit na binigay ko sa'yo, dispalinghado? Ikaw, halimbawa, binentahan kita. Binentahan kita. Hindi ka nag-e-enjoy. Tapos nabalitaan mo, si Hill, yung pinsan mo, bibili ng airsoft. Ire-recommenda mo ba ako? Hindi ka nag-e-enjoy doon sa unit mo? Hindi ako ire-recommenda. Pero binentahan kita, putyang sarap, Big Man! Ganda, Big Man! Sarap gamitin, ang lakas! Nabalitaan mo, yung pinsan mo kukuha. Or yung kaibigan mo. Anong sasabihin mo? Doon ka kay Big Mom, maganda doon. Yun. Ire-recommenda mo ko, di ba? In short, kaya mo ko ire-recommenda kasi satisfied ka doon sa unit. Okay? Kaya ako, dun sa tanong mo, ma-recommend mo para sa newbie, bossing, huwag mong ituring na newbie ka. No? Huwag mong ituring na newbie ka kasi baka isipin mo pag newbie ka, yung mumurahin lang. Huwag. Tatandaan mo to, huwag kang bibili ng unit na mumurahin. No? Yung isang bagay, kaya naging mura yan, low quality. Sinabi ko na sa iyan kasi kumuha ka na sa akin ng unit. No? Huwag kang bibili ng low quality kasi manghihinayang ka lang rin sa dulo. Iisipin mo, putya, konti na lang idadagdag ko. Naka-Taiwan unit na ako. Konti na lang idadagdag ko. Ang ganda na sana ng unit ko. Tinipid ko pa ng halagang 2,000. Tinipid ko pa ng 3,000. Nag-settle in ako sa China unit. 2,000 na lang, 3,000 na lang idadagdag ko. Nasa mid-class, high-end rifle na ako. Di ba? No? Kung gusto mo magpa-advise ka sa akin, marami tayong mga rifle na available na naka-sale na lalo na kung kumuha ka na ng una, kahit pa paano mabigyan kitang discount, no? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Kerso. Okay, next question. Raiges Pusong. Ang hirap naman basa yung pangalan mo, bossing. Raiges Pusong. Sir, good evening. Ask ko lang po, maganda po GBB rifle or yung di baterya? Bago lang, sensya na. Okay. Ganito, putya, hirap ditong tanong nito. Depende po sa gagamit. Depende sa paggagamitan. Okay, ganito naglalaro kayo ng mga barkada mo. Ang gamit nila AEG. Why AEG? Kasi AEG ang most common na ginagamit in a war games, in a game, no?
AEG ang gamit mo. Ay, AEG gamit nila. Ikaw, GBB. Okay. Comparison. Ang AEG, ang magazine ay ilang rounds? 30 rounds. AEG, electric. 350 rounds. 300 rounds, 350 rounds. Ang isang GBBR, halimbawa ito GBBR, ilang rounds? 30. 30 rounds. Ganito. Ibig sabihin, 30 rounds lang ang baon mo. Yung kalaban mo, 300 rounds na lang. 300 rounds yung magazine niya. Ikaw, 30 rounds. Okay. Kailangan mong magkaroon ng 10 magazine para matapatan mo yung isang magazine ng kalaban mo. 300 rounds 30 rounds lang yun sa'yo. So, 30 times 10, 300. Ang tanong, may pambili ka ba ng magazine? Magkano ang isang magazine ng isang GBBR? Magkano? 3,500? 4,000? 4,500? Pagpalagay mo ng 3,500, uubos ka ng 35,000 sa 10 magazine para lang matapatan mo yung isang magazine ng kalaban mo. Paano kung yung kalaban mo mayroong 3 magazine? Ibig bang sabihin nun, dapat meron kang 90 na magazine? Ay, meron kang 30 na magazine. Pucha, baka hindi ka na naka-vest, no? Ang suot mo na yung magazine. Yan. Yan ha, 1. Meron dito isa, 1, 2, 3. Okay? Lagyan mo na rin dito 4. Okay? 4 ha. 5, 6, 7, 8. May 8 ka na. Braso pa lang ha. 9, 10. Okay. 11, 12. May 12 ka na. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay. Tapos, ha? Huwag na dyan. Masyado na mabigat 24 na, ha? Sa helmet mo, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pucha. Walang pa. Binalot mo na yung sarili mo ng magazine. Di ba? Hindi, no kidding, no? Paano ka magiging competitive? Di ba? Isa pa. Sa pandahilan, ha? Yung electric, pwede mong ipa-upgrade. Pwede mong palakasin, pwede mong pababain. Normally, ang isang game site nagre-require ng 400 to 420 FPS. Okay? Ang isang GBBR na hindi upgraded, may FPS na 400 FPS lang sa unang 2 putok. Pag bumaba na, 350 FPS na lang yan, hanggang 300 FPS na lang. Bandang huli, malakas pa yung isang pistol. Okay? Yun yung out of the box. Okay? Ngayon, sa Bigman, nagbebenta ng upgraded na rifle. Ang tanong, bumili ka ng rifle out of the box or bibili ka ng rifle na upgraded. Siyempre, pag upgraded, hindi biro ang presyo. May presyo. Okay? Wala halos na nag-upgrade ng GBBR rifle into 550 FPS. Okay? Pero dito sa Bigman, yung 400 FPS na GBBR, ginagawa namin 500 to 550 FPS. Kung afford mo. Diba? Kung afford mo. Pero syempre, hindi naman lahat afford yung upgrade. Diba? Yung
In short, medyo madugo. Okay? Lastly, ang isang AEG, nasira ang air seal nozzle, bili ka lang. Nasira ang hop-up rubber, bili ka lang. Nasira ang piston, bili ka lang. Nasunog ang motor, bili ka lang. Always available ang pyesa. Ang isang GBBR, nabasag yung bolt mo, saan ka bibili? Ang isang GBBR, nabasag yung nozzle mo, saan ka bibili? Ang tanong ko nito, saan ka bibili? May mabibilhan ka ba? Huwag na yung pera eh. Sabihin na nating may pera ka eh. May pambili ka. Ang tanong, may pambili ka, may pera ka. May mabibili ka ba? Nasira yung fire control group mo. May mabibili ka ba? Wala. Not unless meron ka mabibiling isang unit na pagkakahuyan mo, part out. Pero kamo, nasira yung nozzle mo. Pagpalitan na lang natin yung most common, WE, GBBR. Nasira nozzle mo. Saan ka bibili? Di ba? Isa pang malas kung hindi ka kay Big Man bumili. Kasi bakit? Wala pa kailam ang dealer mo. Bakit kita tutulungan? Bumili ka ng bago. O, yun ang katwiran, di ba? Bili ka ng bago para mawala yung problema mo. Eh kung sa Big Man, tara, repairin natin yan. Huwag ka nga lang mainipin kasi hahanapan kita ng pyesa. Ako yung maghahanap. Di ba? Or, bibigyan kita ng pyesa. Di ba? Ipagkakatay kita ng pyesa. Nasira GBBR mo, Nasser? Katayin natin to. Kunin natin yung Nasser, bigay ko sa'yo. Nasira yung fire control group mo? Kuha tayo dito. Bago. Bigay natin sa'yo. Di ba? Yun. Yan yung, hindi ko kasi masabi kung ano yung mas maganda, kung GBBR or AEG. Base dun sa sinabi ko, bahala ka na kung ano sa tingin mo, yung afford mo, yung kaya mo. Di ba? GBBR or AEG. Kung may pera kang pambili, kung nagtatapong ka ng pera, sige, go for GBBR. Kung ikaw yung tipo ng taong walang pakialam, nasira yung unit mo, okay lang, magantay ka ng matagal, bili ka ng GBBR. Pero kung yun lang ang pera mo, huwag mo ipambibili ng GBBR. Hindi siya matipid. No? Isa pa ha, ito, isa sa pinaka-importante sa lahat. Naglalaro ka, pak. Naubusan ka ng hangin. Bili ka ng hangin. Naglalaro ka, IAG, pak. Naubusan ka ng battery, charge mo. Parang cellphone. Di ba? Parang cellphone. Sa GBBR, bili ka ng bili ng hangin. Di ba? Sa AEG, charge ka lang. Di ba? Ikaw, papapiliin kita. GBBR or AEG? Ikaw, sa tingin mo, yung mas gusto mo, yung tinitibok ng puso mo? AEG. Ano yung dahilan kung bakit AEG ang gusto mo? Ano lang kasi siya matipid. Ano lang, bala lang binibili. Matipid. Kasi unang-una, bata yan. Di ba? Wala namang allowance na sumusobra yan. Di ba? Kaya mas pipiliin niya yung AEG. Anytime niya gustong laruin, pwede. Anytime na gustong i-upgrade, kaya. Anytime na gustong i-downgrade, kaya. Ang isang GBBR, once na in-upgrade, yun na yun. Tama? Hindi na natin madadowngrade yun. We cannot undo what we do. Diba? Yun. Ikaw na bahala, bossing, no? Hindi ko kaya sagutin kung ano yung maganda between GBBR and AEG. Basta ako, sinabi ko sa iyo yung pros and cons ng bawat unit. Okay? And I just hope nasagot ko po ng maayos yung question ng ating ka-Airsoft. Okay, next question. Doon tayo sa Disente, Kuya Bigman, M4 Rifle. Okay. Sige. Disente. Bossing, pag may time ka, tawag ka sa akin. Tawag ka sa akin ngayon, after ng live or bukas, payuhan kita, ha? Kung hindi ka pa naman inaantok, usap tayo. Kwentuhan tayo, no?
Okay, next, ano po yung ina-upgrade nyo para lumakas FPS ng pistol, Big Man? Build TRRR NADS. Marami po, no? Kung manonood kayo ng vlog, sinasabi ko naman, actually, hindi ko naman pinagdadamot no? Hindi ko pinagdadamot kung bakit yung 300 FPS napapatungtong namin ng 420 FPS. Hindi ko naman pinagdadamot. Ang hindi ko lang sinasabi sa live kung paano ang prosesong ginagawa. Bakit? Kasi baka mapahamak ka. Okay? Kung lahat ilalatag ko sa inyo, baka maraming mapahamak, marami rin magagalit sa akin. Okay? Kasi hindi lahat ng unit pwedeng i-upgrade. Tama ba ako? Ang double bell ba pwedeng i-upgrade? Hindi. Hindi pwede. Ang ENC ba pwedeng i-upgrade? Hindi. Ang WE ba pwede? Pwede. Pwede. Pero, pili. Pili lang. No? Hindi lahat pwedeng i-upgrade. Lalo na kung yung unit mo, budget meal. No? Pag yung unit mo, budget meal, hayaan mo na lang siyang ganun. Huwag mo nang i-upgrade. Kasi pag in-upgrade mo yun, sisirain mo lang siya. Okay? Mga karsa pa, hindi ko kayo binobola. Sinasabi ko lang yung totoo. Kung papaniwalaan nyo ako, kayo rin makikinabang. Magiging happy yung paglalaro nyo. Kung di kayo maniniwala, okay lang. At least nasabi ko, di ba? Ako lang naman na nagsasabi ng ganito Ang budget meal, hindi pwede, hindi recommended, at hindi advisable i-upgrade. Kaya naging budget meal yung isang bagay kasi walang kwenta yung materials na ginamit sa internals niya. Ang bawat unit, ang daming laman ng internals. Isa lang doon ang masira, hindi nagagana ng matino yung unit mo. Okay? Yan. Nood ka ng vlog ko para malaman mo kung ano yung mga ina-upgrade namin. Ngayon, kung paano yung proseso, yun ang hindi mo malalaman. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Carso. Sabi ni Jonathan Marilla Micor, good evening po, Sir Bigman. Good evening, sir. Si Nokbi, salamat, Kuya Bigman. Salamat din, sir. Tawag ka sa akin, sir, para makwentuhan kita, madiscuss kita kung paano yung tamang pagpili, kung ano yung dapat piliin, kung ano yung magandang mapili. Boss, ano pinakamaganda na budget meal na pistol? Walang pinakamagandang budget meal na pistol. Lahat ng budget meal na pistol, walang kwenta, pangit. Okay? Ang budget meal na pistol, gawang Lunes, sirang Martes. Ang budget meal na pistol, patapon. Ang budget meal na pistol, hindi tatagal. Walang magandang budget meal. Tatandaan mo to. Gusto mo mapangasawa si Bea Alonso, gagastos ka. Tama? Gusto mo mapangasawa si Ivana Alawi, gagastos ka. Si Ivana Alawi ba sa totoo lang, pwede mo bang pakainin sa mga karinderya? Tingin mo? Hindi. Hindi. Siguro sa content, for the content, street food, kakain. Di ba? Pero sa tingin mo ba, pwede mong dalhin si Ivana Alawi, itira mo siya sa lugar mo, sa Iskinita? Ha? Hindi. Hindi. Si Ivana Alawi nakatira sa 10 million na bahay. Gusto mo siya mapangasawa? Gusto mo pa siya mapasagot? Dapat may pera ka. Tama? Tama. Walang maganda na budget meal. Gusto mo mapangasawa si Bea Alonso, pero ang laman ng wallet mo 50 pesos. Mapapangasawa mo siya? Hindi. Hindi. Ang buhay kasi natin, bossing, nabubuhay tayo sa reality, sa realidad. Dapat doon tayo mabuhay. No? Seller lang po ako ng airsoft. Hindi po ako magikero. Okay? Wala pong maganda na budget meal. Lahat po ng budget meal, walang kwenta. Lahat ng budget meal, naka-design para magamit mo, maiputok mo ng ilang beses, tapos masisira. Yung mga nakikita nyong unit na dinedemo ko, na binibili sa atin, lahat quality. Hindi siya budget meal.
Kung ikaw yung tipo ng tao na walang pagrespeto, paggalang sa sarili mo, go for the budget meal. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na mahal mo yung sarili mo, na nire-respeto mo, binibigyan mong kaluguran yung sarili mo, huwag kang kukuha ng budget meal. Huwag kang kukuha ng patapon na unit. Kasi dun sa patapon na unit, sa budget meal na unit, dun nakikita yung klase ng pagkatao mo. Kung gaano yung respeto mo sa sarili mo. Budget meal na unit. Lagi kong gas na to, lagi kong pinapakita to. Oh. Nangarap ka ng Sun Viper. Pero kumuha ka ng budget meal na unit. Oh. Kahit yung batang grade 1, alam na pag kumakalog, walang kwenta. Budget meal eh. Nangarap ka ng budget meal. Dissenting unit. Ni ayaw kumalog. Dissenting unit dyan. Okay? Budget. Okay. Kuha tayo ibaba. Magasgas to. Okay. Budget meal na unit. Dissenting unit. Maganda. May presyo. Okay? Budget meal, hindi maganda. Expected mo ba maganda yung mumurahin? Ito ang maganda. May presyo. Yan ha. Ano lang yan, bossing, no? Diretsong usapan lang. Nagtanong ka. Siguro naman ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng diretsong kasagutan. Payag ka ba, bobolahin kita? Big man, ano yung maganda na budget meal? Ay, ito oh! Ganda to oh! Payag ka, ganun. Maganda na yung sabihin ko sa iyo yung totoo kaysa bolahin kita. Naghanap ka ng budget meal? Sige, hanap ka sa iba. Huwag na sa akin. Para tayo, magkaibigan tayo. Pag binendahan kita ng budget meal na nasira ng nasira ng Martes, Lunes ginagamit mo pa eh, parang 1 linggong pag-ibig, di ba? Pero hindi siya umabot ng 1 linggo, 2 araw na pag-ibig lang. Lunes ginagamit mo pak. Pagdating ng Martes, ayaw na, sira na, nabasag na. Magagalit ka sa akin. Putyang big man to. Gago tong big man na to. Niloko ko. Sabi ko, naghahanap ako maganda pero mura. Galit ka na sa akin. Ngayon, naghahanap ko ng budget meal, bili ka sa iba. Hindi ko pag-iinteresan yung pera mo. Kasi hindi ako katulad ng iba eh. Mas mabuti pang huwag ka na lang bumili sa akin kaysa magkaroon tayo ng samaan ng loob. Yun ang panata ko sa buhay. Lapitan mo na lang ako pag problemado ka na doon sa unit mo. Lapitan mo na lang ako pag hindi ka na pinapansin nung binilahan mo. Yun lang. And I just hope nasagot ko na tama yung question ng ating Carso. Okay, Sir Bigman, Oakland ba ma-stock ang gas ng medyo matagal? Jonathan Marilla Micor, nasabi ko naman sa vlog, di ba? Sinasabi ko naman sa vlog yung mga yan. Kaya mo naman sagutin yan, bossing. No? Kaya mo naman sagutin yan eh. Na pwede bang ma-stock ang gas? Ito, sasagutin ka ng isang 11-year-old na bata. Pwede bang ma-stock ang gas? Pwede. Nang medyo matagal? Sa magazine ha? Ay, hindi. Hindi. Pero kung tinatanong mo, yung gas doon sa bote, pwede. Okay. Pero kung sa magazine, hindi pwede, boss. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, guys.
Rodica, TY sa advice, Boss Bigman, alin ang pinaka-affordable sa mga pistol? Ano bang basihan mo, bossing, ng affordable? Affordable na sirain, affordable na matibay, affordable na high-end, affordable na malakas, affordable na matindi, affordable na mayabang. Ano ba ang basihan mo ng pagiging affordable? Iniba mo lang eh. Budget meal, ginawa mo affordable eh. Aha. Depende yan, bossing, sa kung anong basihan mo ng pagiging mura. No? Affordable, mura. Budget meal, mura. Iniba mo lang eh. Iniba mo lang. Nood ka ng vlog ko. Matibay bo. Yan. Yan iba yan, no? Siyempre, matibay. Okay, di ba? Naghanap ka ng matibay. Ano bang pinakamura nating matibay? Mga WE. Hindi lahat ng WE matibay, ha? Pag naka-upgrade ang WE, matibay. Okay? Pakita. Pakita mo. Tingnan. Barrel na lang, barrel. Para mabilis. Okay. Oh. Barrel ng WE. Okay? Pakitaan kita, ha? Oh, barrel ng WE. Hindi kasi naka-upgrade yung WE. Naghiwalay. Matibay hindi? Hindi. WE yan, ha? Taiwan yan. Ngayon, naghahanap ng matibay. Di ba? Naghahanap ka ngayon matibay. Siguraduhin mo, yung mabibili mo, upgraded. Para hindi maghihiwalay. Pag naghiwalay, sira na yan. Hindi mo pwede i-welding yan, hindi mo pwede idikit yan. Bakit hindi matibay? WE naman. Kasi hindi upgraded. Diba? Sige, pakitaan kita, WE. WE. Okay. Ano dyan na mas matibay? Left or right? Siyempre, upgraded. Diba? Pakita mo yung unit na hindi upgraded. Expect mo ba matibay? WE yan, ha? Expect mo matibay? Hindi matibay yan. Ganito yan. Pakita mo yung matibay, yung upgraded. Upgraded yan. Upgraded, matibay. Okay? Tingnan mo. Dahil upgraded, pakita mo sa kanila, pakita mo ng malapitan na. Itong unit na to, 1 taon pa lang, sira na. Kasi hindi upgraded. Itong unit na to, 4 na taon na. Gumagana pa rin. Matibay siya. Kasi upgraded. Pakita mo. Unit, halos mukhang bago. Okay? Nasira lang ng 1 taon. Tignan mo yung unit. Tignan mo yung mga galos ng slide. Kitang-kita naman yung battle marks. Umabot ng 3 taon, ng 2 taon, ng 4 na taon, kasi matibay, kasi upgraded. Okay? Baka sabihin mo, bolero ko, baka sabihin mo, upgraded, di naman gumagana yan, big man. Ganyan ang mga ugali, di ba? Kaya ako magasin na. Ito na. Saan? Meron dyan? Okay na. Upgraded, di naman gumagana yan, big man. Pakita ko lang sa'yo. Okay? Di ba gumagana? Upgraded, kaya matibay. Hindi upgraded, kaya hindi matibay. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Pasensya na kayo mga ka-airsoft kung dito sa Big Man, hindi nyo ako nakikita, hindi nyo ako nakikita ng bobola ako. No? Pasensya na kayo kung dito sa Big Man, nakikita nyo, diretso ako nakikipag-usap. No? Tatandaan nyo to, mas maganda yung usapang diretso. Mas maganda yung usapan na mapait pero totoo. Kesa dun sa matamis
pero mapanlin lang. Pero sinungaling, pero bolero. Okay? Dito sa big man, mapait, maangas, mayabang, pero totoo. Diba? Totoo lang. Walang bolahan, hindi kita susuyuin para bumili ka, hindi kita bobolahin para bumili ka. Dito sa big man, no nonsense. Yung totoo lang ang pag-uusapan natin, yung diretso lang. Hindi tayo rito magbobolahan. Sisiguraduhin ko na pag bumili ka sa akin, kahit 1 taon, 2 taon ang lumipas, taas na o kung nakatingin sa'yo. Hindi ako mahihiya, nayuyuko sa'yo, natitingin sa'yo kasi niloko kita. Hindi ganun. Taas noo ako, natitingin sa'yo kasi naging totoo ako sa'yo. Okay? Okay, yes sir, yung gas po. Hindi ko pa nagagamit yung reserva gas galing sa inyo 12 kg at 14 kg. Yung gas, kahit ma-stock ng ilang taon, hindi naman nasisira, di ba? So far in our history, ako, actually, yung mga binebenta ko minsan, stock ko pa 2 years ago, 3 years ago. Pag nag-restock kasi ang big man, katulad yung nakaraan, ilan yung stock natin? Nasa 25 boxes, di ba? Nasa 25 boxes. Alos, every twice a month, nagre-restock ako ng 25 boxes of gas. Hanggang sa matambakan ako. Yung iba tumatagal 2 taon, 3 taon, wala naman nagiging problema. Siyempre, unang-una, yung gas, kailangan itatabi mo nakatayo. Huwag mo itatabi nakahiga, huwag mo itatabi nakatao. Kailangan nakatayo. Tapos may takip. Yun. Hindi masisira yun, hindi sisingaw yan. Okay? Glenn Cayapas, staccato na, upgraded, boss. Hindi naman lahat ng tao. Okay, staccato, okay? Ganda. Pero hindi naman lahat ng tao bagay ang staccato. Paano kung yung tao naghahanap precise unit? Paano kung yung tao napaka-selan, gusto perfect? Perfect ang tama. Hindi pwede ang staccato. Staccato para power Hindi FPS, hindi kailangan malakas para masabi mong maganda yung isang unit. Pasensya ka na, Glenn, Cayapas. Ito yung sinasabi ko, hindi ko kayo bobolahin. Sasabihin ko lang yung totoo. Hindi ko matatanggap na sasabihin mo sa akin na staccato, upgraded, maganda. Okay siya, pero hindi siya yung pinakamaganda. Tandaan mo, ang pinakamaganda, ang magde-decision dyan, yung gagamit. Okay? Yung gagamit. Yung may-ari. Yung may mata. Okay? Kung ako nagagandahan ako kay Ivana Alawi, maaring ikaw hindi ka nagagandahan kay Ivana Alawi. Tama? Diba? Maaring yung iba nagagandahan kay Kiray, pero yung iba, ayaw si Kiray. Diba? Hindi mo kilala si Kiray? Google mo. Yeah? Yung iba nagagandahan kay Bea Alonso, pero yung iba hindi nagagandahan kay Bea Alonso. Diba? Yung iba, nagagandahan kay Marian Rivera, pero yung iba, ayaw si Marian Rivera. Yun yun. Hindi ko maaayunan na staccato kasi yung iba ang hanap, hindi staccato. Diba? May katangian kasi sa staccato na wala sa iba. May katangian din ng iba na wala si staccato. Ayun. Okay? Yan. Hindi ko maating sabihin na, yes, oo, yes, Glenn. Hindi ko maatim yun. Kasi alam ko sa sarili ko na, hindi. Basta dito sa big man, ang sasabihin ko sa inyo yung totoo. Bakit ang dami kong repeat client? Bakit ang mga client ko, mostly governor, mayor, ang hirap lokohin yan. Mga mayor, governor, baka ipapapatay ako niyan. Diba? Kaya hindi ako pwede manloko. Dito, sasabihin ko yung totoo. Gob! Tingin ko lang kung gusto mo yan, walang problema. Pero Gob, parang hindi bagay sa'yo Kasi syempre, elite ka, di ba? Sasabihin natin.
Mayor, pasensya na ha, pero okay naman yan unit mo. Kaya lang, baka ma-consider mo to kasi sa tingin ko mas mag-e-enjoy ka rito. Tayo na. Di ba? Basta ganun. Pasensya na kung di kita naayunan, kaya lang, sasabihin ko lang yung totoo. Okay? Okay, ayun, thanks Sir Big Man. Naisip ko po kasi baka ma-expire pag hindi ginagamit, medyo matang. Hindi, wala na expire na gas. Okay? Good PM Sir Big Man. Paano mag-adjust ng laser sight? Po, salamat. Laser sight, meron pong adjustment yan, left and right, up and down. Just sa gilid. Using Allen wrench, no? Okay, no problem, boss, sabi niya. Thank you. Any advice or any suggestion for best pistol tournament, Boss Big Man? Marami. Kung, since ang sabi mo, any advice, any suggestion, boss, for pistol tournament? If you have the means or kumbaga may pambili ka naman, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Wala ka nang aayusin, wala ka nang ipapagawa, wala ka nang ipapamodify. Go for the CC Shadow. Wala. 2 hands up ako dyan sa CC Shadow. Anong tawag sa CC Shadow? The every man's dream. The every man's dream. Ang pangarap ng bawat kalalakihan. The cheater's gun. No? Pinagkakamalan na nandaraya ang mga gumagamit ng CC Shadow kasi tumatama. Iba talaga ang performance ng CC Shadow, no? Kung meron kang pera, go for the 2011 Infinity. Yan. Yan mga yan. Yan yung mga talagang for tournament. Tandaan mo, hindi lahat ng barel iaakyat ka sa podium. Hindi lahat ng barel masasabitan ka ng medalya. Okay? Pero pag gumamit ka ng pan-tournament na no-nonsense, like CC Shadow 2, Infinity, malakas ng chances mong masabitan ng medalya. No? Kumbaga sa kumbaga sa pusoy meron ka ng full house, di ba? May full ka na. May quadruple ka na. Kagad. Di ba? Wala nang 5 pairs. Wala na. Di ba? It's either kaya mo nang pumusoy or kaya mo na sila. Hindi mo man sila mapusoy, tatalunin mo. Tatalunin mo ang bangka. Okay? O, pag nagawi ako dyan, usap tayo, staccato naman. Naku po, wala na po staccato. Pagpasensyaan mo na ako, no? Wala nang staccato, hindi tumagal ang staccato, no? Wala nang staccato, Jonathan. Kahit mangarap tayong dalawa, mangangarap lang tayo ng gising. Okay, no? Wala nang staccato. Meron sa collection ko. Pero syempre, iba na impression nun. Ang staccato, baka mag-reissue niyan, year 2028 pa. No? Pero so far sa ngayon, wala na pong staccato. Meron sa collection ko. Pero kung talaga interesado ka, pwede naman. Kaya lang, ibang presyo na. Kasi ano yan talagang sinasabi ko naman, 'di ba? Hindi palaging merong staccato. Diyos 'yun, halimaw 'yun. Pagdating sa 5.1. No? Yun. Okay? Itatabi ko muna sisig ko. Hehe. Ayun. Okay, ayun po. Okay, good po yan. Sir Big Man, Sir Big Man, good evening. Tanong lang po, newbie. Tapos bibili ng GBB rifle. Tanong ko lang po, sana sir, bakit po nag-rapid? Okay. Okay, ito. Sir Big Man, tanong lang po, newbie po, tas GBB rifle. Tanong lang po, sana sir, bakit po nagre-rapid unit ko? Kahit naka-single fire. Sana po masagot. Pucha. Sira na yung unit mo. Ano sira ng unit mo? Fire control group. Magkano fire control group? 8.5. Pakita mo yung fire control group. Sira na yung unit mo, boss. Wala na tayong magagawa dyan. Unang-una, yung unit mo, binili mo, hindi upgraded. Okay, ganito yan. Fire control group, ayan ang sarap po. Yan.
Oh. Ganito yan. Kaya nasira yung unit mo kasi hindi naman full steel CNC ang fire control group mo. Ano ba yung fire control group? Ito yun. Ito yun. Itong mga parts na to. Ito, full steel CNC at saka stainless. Masisira na yung ulo mo, manghihina ka na sa mundo, hindi pa masisira yan. Ayan, oh. Stainless at saka full steel. Ito ang itsura ng fire control group. Magkano to? 8.5. Magkano ka bet? 2.5. Gastos ka 10.5. Yung unit sa Big Man, hindi nasisira to kasi nakaganito na. Yung unit dito sa amin, naka-upgrade na ng ganito. Okay? Kaya nasira yung unit mo, napudpud na to. Kaya nasira yung unit mo, hindi ka nagsisilicone oil. Kung nagsisilicone oil ka man, hindi tama yung pag-oil mo. Naubos yung ganito mo. Okay? Ngayon, lapit ka dun sa binilan mo, wala na. Sin mode. Hindi kami nagre-repair eh. Sabihin sa'yo. Diba? Ganito yan. Ganito problema niyan. Fire control group. Isang buong assembly, kailangan palitan. 8.5 ang presyo. Ang palit, 2.5. Gastos ka 10.5. Fire control group lang. Eh, paano yung bolt mo? Ano itsura ng bolt? Pakita mo. Pakita ko sa'yo ha, ano itsura ng bolt. Okay. Wala kang mabibili nito. Dito lang sa Big Man, ha? Sa Big Man lang. Upgraded bolt to. 500 FPS. Okay? Ganito yung tsura ng bolt. With nozzle pa, oh. Oh. Okay? Ito ang nag-a-access dito. Okay? Ngayon, naupod na rin yung ganito mo. Hindi ka nagsisilicone oil, sira to. Mali yung pag-oil mo, sira rin to. Okay? Magkano to? 8.5. Magkano kabit? 2.5. Magkano to? 4.5. Okay. Dito sa Big Man, lifetime warranty. Nasira yung unit mo, tara, gawin natin. Libre lang yung bolt. Dami ko niyan. Isang balde. Diba? Yun lang. Yung unit na di namin dito sa Big Man, nakaganito na. Steel CNC. Stainless steel CNC. Okay. Yung sa'yo, alloy lang yan. Hulaan ko yung tatak ng sa'yo, WE. Hindi na nag-reply si boss. Hindi ko tuloy masabihan pa, no? Ayun. Malamang sa malamang yung unit mo WE. Kasi bakit? Sira eh. Okay? Yun lang, no? And I just hope nasagot ko ng question. Nang tama yung question ng Ate Carson. Okay mga Carsop, kung napansin nyo na yung live natin kapupulutan ng aral, magandang Ayan. Oh, ayan. Kita mo, oh. Sabi niya, oh, salamat boss, sumakit ulo ko bigla. Tama po, WE. Ilang taon na yung unit mo? Ilang buwan na yung unit mo? O kaya ilang linggo na yung unit mo? Sige, antayin ko yung reply mo. Baka matulungan kita. Ilang taon na yung unit mo? Bago mo ba binili yan? Bigay mo sa akin yung detalye. Bago mo ba binili yan? Anong sabi nung binilan mo? Nagre-repair daw ba sila o ayaw ka nang pansinin? Sige po, suggestion advice. Magkano po ang range ng unit na ganun, boss? Ang unit na Taiwan na semi-upgraded, meron kasi tatlong klase ng upgrade. Merong semi, merong upgraded, merong full upgraded, at saka may premium. 4 pala, sorry. No? Basta ang unit na Taiwan na 8,999 pataas, 9,000 pataas. Yun, pag ganun, may dissenting unit ka na nun. Pero syempre, ay putya, 7 months.
Saklap! Seven months, saklap. Wala na, 7 months. Maja-junk yung unit. Ilan taon na yung GBBR natin? 13 years? No, yung nasa dulo? Pucha, sumakit din ulo ko, boss. Bakit ka nagpakasubo sa ganyan? Hulaan ko, magkano bili mo? 17, 18, 19, 20. Oh, nandyan, sa presyo na yan. Oo, hindi. 17, 18, 19, 20. Sige, nandyan. Tama ba ako? Sige nga, bossing, pa-reply. Hulaan ko magkano bili mo ha. Between 17 to 20. Reply, boss. Ikaw lang inaantay ko. 17, 18, 19, 20, between those range. Tama ba ako o hindi? Oo, boss, 20 plus. Patay tayo dyan. Okay. Ito, sabihin ko sa'yo ha. Sabihin ko sa'yo. Sabi ng iba, mahal daw sa akin. Sabi ng iba, mahal sa akin ha. Pengi akong GBBR. Sabi ng iba, mahal sa akin ha. Okay, papakita ko lang sa inyo to. Kahit yung HK na lang. HK, GBBR. HK. Yung black. Ito. Nasa baba mo. Nalito ka na. Ito. Kaliwa, HK. Ay. Yan, okay. HK GBBR ng iba, kung di ako nagkakamali ha, pero ang hirap hanapin ito, rare to, hard to find to ha. HK GBBR nila ganito. 21 to 23 ang presyo. 21,000 hanggang 23,000. Naglalaro ang presyo nito sa iba. Ang presyo ko nito 7.5. Sorry. Ang presyo ko nito 25. Sa iba 21 to 23. Mas mataas ako ng 2,000. Yung unit ko naka full steel CNC fire control group. Ang halaga nun 8.5. Yung unit ko naka 500 FPS. Pero mas mataas ako 2,000. Sino mas sulit? Yung binili mo 20 plus or ito na naka-upgrade ng full steel CNC and stainless steel fire control group at saka naka-upgrade ng 500 FPS bolt. Mas mataas ako 2,000. Sa halagang 2,000 sinasabihan nila akong overprice. Pucha, ang layo ng unit ko sa unit nila. Tandaan niyo yan. No? Yung unit ko, malayo sa unit nila. Yung unit nila, ganito itsura. Oh, yung unit nila ganito, oh. Ay, tignan niyo yung ibabaw, oh. Pakita mo nga doon. Pakita mo yung ibabaw. Lapit mo lang. Hindi ko maiano eh. Oh, tignan mo. Yung unit nila, ito. Ayan. Sige, dito na lang. Ito na lang. Oh, yung unit nila, ganito, oh. Oh. Makalog. Yung unit ko ganito, nakakaiyak. Oh. Oh, unit ko ayaw kumalog. Oh. Naka-fix barrel. Oh. Oh, unit ng iba, kumakalog. Yung sa akin hindi. Naka-fix barrel, oh. Oh. Tapos pataas daw sa akin. Di ba? Oh, yung unit ko, yung T-Rex nila, 320, 330, 340, 350 FPS. Yung T-Rex ko, 470 FPS eh. Yung T-Rex ko, 450 FPS. Tapos mas mahal daw sa akin. Di ba? Grabe. Di po kasi, Davao po kasi eh. Gusto ko talaga bumili sa iyo, kaya lang Davao po, boss. Oh!
Gusto mong bumili sa akin, hindi ka pupunta sa akin. Gusto mong bumili sa akin, hindi rin ako pupunta sa iyo. Ipapaship natin. Ha? Walang dahilan. Meron nga akong customer eh. 'Di ba? Taga Babuyan Island eh. Taga Batanes. Meron akong customer taga Soksargen, taga Jensan. May customer ako taga Tawi-Tawi. Nakakarating yung unit. Hindi ka tuwiran yung lokasyon mo para hindi ka sa akin bumili. Bumili ka ng rifle 7 months ago sa halagang 20,000 plus. Ngayon, ano na? Junk na. Magkano gagastusin mo dyan? 8,500. Fire control group, malamang sa malamang, gastado na rin ang bolt mo, 4,500. Magkano labor? 2,500. 8,500, 4,500, 2,500. Ipitin natin. $15,500. Uubos ka $15,500. Okay? Sa'yo, bumili ka ng unit na 20,000 plus na patapon. Nang hinayang ka kasi malayo ako sa'yo. Kasi Davao ka. Davao ka? Bakit hindi ba makakarating? Scammer ba si Bigman? May in-scam na ba si Bigman? Davao ka? Hindi ba natin pwede ipaship? Sayang. Sayang. Sayang yan. Tapon na yan. Tapon mo na yan. Wala tutulong sa'yo. Wala kang mabibilang pyesa niyan. Yung rapid fire na yan, wala nang magagawa yan. Sayang. Davao ka. Binili mo yan sa Davao. Niloko ka ng kababayan mo. Niloko ka. Diba? Pinagkakitaan ka ng kababayan mo. Para ilapit mo sa akin yan, ibig sabihin, nilapit mo na yan doon. Tinanggihan ka or walang pyesa. Diba? Siguro hindi ako nagkakamali, no? Pero kung sa akin mo binili yan, putya, tapos ang problema natin, boss. Gawa yan. Walang problema, walang bola. Gawa yan. Palitan natin fire control group yan. Palitan natin ng bolt yan. Naawa lang ako sa iyo. Sayang yung unit mo, no? Diyan ako naaawa sa mga ka-airsoft na nagtipid. Bandang huli, napapamura. Naghanap ng murang seller. Ngayon, nagmumura. Sumakit na rin ulo ko sa iyo, boss. Sayang yung unit, no? Anyway, ang katwiran mo kasi Davao ako. Ay, Davao ka. Katwiran mo, Davao ka. Pero gusto mo bumili sa akin, kaya lang Davao ka. So, pwede naman natin pa-ship, boss eh. Kaya lang, nangyari na. Lesson learned na lang yan. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.